Ngayon mga paps, tuturuan ko kayo kung paano ba gumamit ng InDrive app. So yun, for example, na-activate na kayo. So nakikita nyo na yung mga booking, no? So tuturuan ko kayo nung initial na pinaka-basic, no? Kasi ako personally, nung pumasok ako sa InDrive, nagtanong-tanong din naman talaga ako doon sa mga kilala ko na nasa InDrive na. 'Di ba? So syempre para hindi ko naman alam kung paano ba yung sistema nila. Hindi ko alam kung paano yung setup, no? So initially, ang isang magandang gagawin niyo muna diyan, punta muna kayo dun sa setting. Yan. Tapos ang suggestion ko sa inyo, mas okay na i-dark mode niyo muna. Tapos i-off niyo muna yung chain request. Yan, yan yung ano. Then sa navigation, nasa sa inyo na kung saan kayo komportable, kung Waze ba or Google Map. Sa akin kasi, I prefer the Waze, pero yung iba, mas gusto yung Google Map. So, nasa sa inyo na lang kung ano yung mas gusto ninyo. Then, pag kayo ay, yun, activated na kayo, so usually, yung wallet ninyo is naka-zero. Makakatanggap kayo ng isang booking. After nun, di na kayo makakatanggap. Ang suggestion ko sa inyo, i-ready nyo na yung pang top up ninyo. O mag-top up na kagad kayo using GCash. Pwede yan, i-GCash nyo lang. May QR code na lalabas dyan. Tapos i-scan nyo lang. Or pwede nyo rin naman, kung nandun sa mismong cellphone ninyo yung GCash, tap nyo lang yun doon. Pwede nyo na siyang lagyan. So kahit 200 pesos lang naman yung minimum niyan. Hanggang 500 pesos. So yun yung una nyong gagawin dyan. Ano, bago kayo mag-online. Then, syempre, normally, naka-basic kayo. So yun naman yun. So sa basic, medyo hindi ganun daw ka-priority yung booking. Pero okay din naman. So yun. Syempre, mag-o-online kayo. So, yun nga, dapat may log na kayo, 'di ba? So, yun yung pinaka-initial natin and na-setting niyo na sana. Then, as much as possible, okay yung Waze ninyo and Google Map also updated din para at least pag dating na navigation, okay na, 'di ba? So, pag nag-online kayo, merong lalabas diyan na pwede kang pumili dito sa mga available na ride. So, nandiyan naman, makikita mo kung gaano siya kalayo, yung fare niya, yung kanyang pick-up location, tsaka yung kanyang destination. So, ganun naman yan. So, pwedeng mong i-select yan. Kung may malapit, like ito, 1.5 kilometers, so pwede nyo i-click yan. So, yun kung may ang sumunod na 2.8 eh. So, ito sa totoo lang, ang dami na naka-in-drive ngayon. Kaya ang lalayo na nung pick-up. Pero hindi. Ito naman is kung gusto mong i-select. Pero once na nag-online ka, no? Once na nag-online ka dyan, so ganyan yung itsura ng online niya. So once na nag-online ka dyan, is meron na rin mga papasok dyan na booking. So yung mga pumapasok na yon, kumbaga may magpa-pop up dyan. So pag nag-pop up yon, okay? Nag-pop up yon, pwede mong i-click yon. Abawa, ganyan. Yan. Pop up. So pwede mong i-click yan na accept. So ito, pag yung mga ganito at nauna ka dito, malaking-malaki yung opportunity na makukuha mo yon kaysa dun sa pre-selected. Okay? So mas malaki yung opportunity na nakukuha natin na makukuha. Kasi ito hindi lahat ng booking na i-accept mo ay makukuha mo. That's the reality. Siguro halimbawa during the rush hour, siguro sa 10 ride na makukuha mo, na inaccept mo, possible mga 6 or 7 yung makukuha mo. Pero during the time na hindi siya rush hour, bumababa. Mga siguro sa 10 inaccept mo, pwedeng 4 o 5 lang yung makukuha mo. So, depende talaga kung gaano kabilis pumindot. At kung ikaw yung tipo ng taong inaaral mo pa yung amount, yung pick up, tsaka yung destination, doon matatagalan ka talaga. Pero initially, lahat na nag-pop up, pag kinilik mo yan, malamang sa malamang, malapit yan, at matatanggap mo. Pero yung mga pre-selected, don't expect too much. Mas mababa yung chance na makukuha mo. Then, yun. Dito naman, okay naman yung sistema nila eh. Kasi, yun nga, sa totoo lang, pag nag-drive ka naman sa InDrive, dahil kinilik mo na yan, di ka makaka-cancel. So, it's suggestion nga nung iba, don't cancel frequently, no? So, pero sa akin personally, I don't cancel eh. Kasi nakita ko na yung pick up, nakita ko na yung destination, nakita ko na yung amount. Ibig sabihin, inaccept ko yun, okay yun, 'di ba? So, ba't ako magsiselect nang hindi ko naman trip?
or feeling ko hindi ako safe. O tingin ko talo ako. So, yun yung yun yung dynamic nila, no. Hindi lahat ng inaccept mo is makukuha mo, at hindi lang din lahat ng yung kumbaga hindi naman porket hindi lang tayo namimili as a driver O namimili as a driver, no? Pati rider namimili din. So namimili din sila, no? So kaya nga yung probability ng chance na makuha mo yung booking hindi 100% except during the rush hour or talagang malaki yung mataas yung demand. So yun, talagang halos pag pinick up mo, inaccept mo yan, kuha mo yan. Yun lang yung reality dyan, ano. And madali naman yung navigation niya, madali naman yung sistema niya. Kung kayo ay isang TNBS driver na, there's no doubt, kayang-kaya nyo to. Maybe in just 1 hour, okay na kayo. Now, kung medyo expert na kayo, medyo kapado nyo na yung app, yun, pwede nyo nang i-on yung chain of request. Pwede nyo nang i-on yan. Kasi medyo sabihin na natin bata pa yung app, no? Marami pang kailangan i-improve, marami pang room for improvement. Yan yung naano ko sa kanya, no? Kaya masaya siyang gamitin kasi marami pa siyang pwede kayong gawin, o mangyayari pa na pwedeng maging advantage din, no, as a driver. Pero pinaka bottom line dito, syempre 'yon, alagaan din natin yung ating rating. Yan. Yung rating kasi dito, syempre importante rin 'yan. Kahit saan namang app, 'di ba? Importante ang rating. So alagaan natin, siguraduhin natin na maayos nating pinick up yung pasahero, okay? Maayos din nating hinatid at maayos yung kotse natin. Then, ayun, meron kasi siyang dalawa, no? May basic tsaka platinum. So, ngayon, ako ay isang, driver. So, ako ay isang, isang driver na basic. Basic tayo ngayon. Kasi yun, andyan, makita mo na dyan yung kung ilan yung, madali naman maging platinum dito, 50 rides in a week. Magiging platinum na kayo, maintain nyo lang yung 4.8 na ratings. Laki magiging problema dito. So, yun, maintain nyo lang lagi na mataas yung ratings ninyo. Tapos, siguraduhin nyo lang din na okay yung wallet balance ninyo. Kasi, 10% lang si InDrive. So, may mga pagkakataon pa nga dito na may mga pa-promo sila. Minsan, nag-1% nga lang sila sa isang ride. So, halimbawa, kung 200, edi sa 1%, ilan ba yun? 20 pesos? Ay, hindi, Hindi yun, 20 pesos? 2 pesos? Ganun ba yun? Tama ba? O yun, di ba? So, 2 pesos lang yung kanyang nakukuha. Kung 100 pesos yung nakuha ninyo, edi piso lang yung kanyang kinuhang commission sa inyo. So, yun yung ng InDrive, no? Basic lang to. So, yung app pala, lalagay ko yung link dyan sa comment section ko na lang. Tapos, i-click nyo siya para ma-download ninyo yung driver app.